Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth, for His love for us will endure for all eternity. And I praise my Jesus Christ, my Savior and Redeemer, the mediator for His sacrifice on the cross. Yung pagmamahal sa atin ng tatay natin, hindi mawawala yan. Never. Kung tayo, magbabago tayo kay Almighty Father. Si Almighty Father, never siyang magbabago sa atin. Never niya tayo malilimutan. At si Jesus Christ, kagaya ng tatay natin, kagaya ni Almighty Father, ng characteristics, ng traits, very loving, very forgiving, and very patient with us. At ang Holy Spirit, He is comforting us. Just like our Father, just like Jesus Christ. So, iisa sila ng hangarin. Para makuha natin ang ating inheritance. At para makuha rin ni Almighty Father ang kanyang inheritance. Sino ang inheritance ni Almighty Father? Tayo. Yung pagmamahal natin sa tatay natin, yung pagrespeto natin, yung pag-acknowledge natin na siya ang ating Creator. Last time we read Ezra chapter 1 and Ezra chapter 2. So pag magbabasa pala ng Nehemiah, hindi ko lang discover. Dapat pala magbabasa ka rin ng Ezra simultaneously. Kasi yung mga bagay na wala sa Book of Nehemiah, na hindi nakasulat kay Nehemiah, na kay Ezra. So, testimony ito ni Ezra. At yung nabasa natin naman, yung testimony ni Nehemiah. Ibang experience ni Nehemiah, pero yung same, yung pagmamahal ni Almighty Father na na-experience niya, na na-experience ni Ezra, na iba naman ang kanyang experience, pero yung same din ang pagmamahal at pagre-reveal ni Almighty Father sa kanya, gaya ng pagre-reveal niya ng sarili sa atin. Si Ezra, si Nehemiah, hindi nila nakita si Almighty Father, pero nagtiwala sila. Gaya natin, magtitiwala din tayo sa tatay natin. At yung mga nakasulat dito sa Bible, nasa history to. No? Kaya hindi mo sasabing, hindi totoo yan. Wala sa history. Nasa history. Totoong mga tao ang involved. Kagaya itong si King Cyrus, no? Ng Persia. Pati si King Artaxerxes. Pati si Nebuchadnezzar. Isi-check nyo sa mga history books. Andun sila. Kaya nga, di ba, ang Israel, meron din silang history na ito na nakalagay sa Bible, yung Chronicles, no? Sinisulat nila yung kanilang mga nangyari sa kanilang mga nation. Dahil maraming mga nangyari. Napaka-old civilization na. Bakit? Simula pa kay Almighty Father na. The Book of Genesis. Kaya kung may nagsasabi dyan na yun ang oldest civilization, hindi. Si Jesus Christ, si Almighty Father, oldest. Siya ang creator eh. At may mga proof, may mga lugar, may mga anak ng anak, mga ninuno, no? So dito sa Ezra, natapos na yung pagiging captives ng mga Israel or ng mga Jew. Jew ang tawag sa kanila, no? Hindi Israelites. Hanggang ngayon, ang tawag sa kanila, Israeli. Pero, pag nire-refer mo sila as Jew, no?
Kasi ang una na ginawang lugar ay yung Judah. Yun ang nag-focus si Almighty Father sa Judah, and from there, kumalat na yung mga anak ng Israel or anak ni Israel. Dahil una, nagkahiwalay sila, di ba? Because of King Solomon. Dahil sa kasalanan niya, due to idolatry, nagkahiwalay, nagkaroon ng dalawang kingdom. Inalaw ni Almighty Father na maging captives ang Israel and then ang Judah. At nung nawala na ang Babylon, pinag-isa na ni Almighty Father. Ibinilik niya sa kanilang lupain. So, ganoon din tayo pag nagkakasala tayo kay Almighty Father. Nawawala tayo sa tamang landas. Pero pag lumapit tayo sa tatay natin, hingi tayo ng kapatawaran, ibabalik niya tayo uli sa dati. Sa kanyang flock, sa kanyang fold. Dahil tinuturuan tayo ng tatay natin. Generation to generation to generation, tinuturuan ni Almighty Father. Dahil bawat generation, may mga tao na makakabalik sa Kanya at may mga taong hindi. So yung mga taong makakabalik sa Kanya habang tinuturuan niya, yun yung mga natututo. Bumabalik kay Almighty Father. May mga tao naman na hindi bumabalik kay Almighty Father. So kaya tayo dapat natututo tayo sa mga lessons na binibigay sa atin ni Almighty Father, na inaalaw niya na mangyari sa atin para maging humble tayo, maging kagaya ni Jesus Christ. Dito rin sa Ezra, no, binalik yung mga articles or mga kagamitan sa temple. Dahil yung unang temple of God, pinagawa ni King Solomon. And then, sinira yon ng Babylon sa pangunguna ni Nebuzaradan. Pati yung wall ng Jerusalem. And then, so itong ginagawa nila ngayon, yung nabasa natin sa Book of Nehemiah, yung Temple of God, pangalawang temple na yon. So sa temple na yon, naimbitahan din si Ezra. Kaya ngayon ito ang binabasa natin, itong Book of Ezra, na binanggit din ni Ezra yung mga tao na bumalik sa Judah at Jerusalem, mga lahi ng mga tao from different places, neighboring nations of Judah, dahil pinakawalan na sila ni Cyrus of Persia. Kinausap ni Almighty Father dahil hindi naman makakagawa ang mga tao ng mga magagandang gawain kung hindi dahil yung Almighty Father. Kahit ngayon, hanggang ngayon, hindi tayo makakagawa ng mga bagay na magaganda kung hindi dahil sa kay Almighty Father. Kung hindi niya tayo ginaguide, kung hindi niya tayo hinihila. Hila-hila na tayo ng tatay na dito. Kasi minsan matigas ang ulo natin, ano? Naintindihan tayo ng tatay natin. At mabuti naman nagpapahila tayo kay Almighty Father. Dahil kung hindi tayo papahila or hindi tayo sumusunod, ibig sabihin disobedient tayo, hindi tayo sa Kanya. Tapos itong Ezra chapter 2 naman, binanggit yung mga lahi ng mga tao na bumalik sa Judah at Jerusalem. May mga singers, may mga gatekeepers, mga anak ng mga anak, no? Dahil ito, hindi lang ito 1 year nangyari, or hindi lang 2 years. Maraming mga years ang nagdaan, no? Akala lang natin maikli dahil chapter by chapter, pero madaming years ang nagdaan dito. Pero nang ginawa yung Jerusalem Wall,
Saglit lang ginawa yon. Hindi matagal. Pero, yung temple of God, matagal ginawa yon. Di ba nabasa natin sa Nehemiah na nagpapasalamat sila na nagawa na yung Jerusalem Wall? Tapos nabasa rin natin sa Nehemiah, nagawa na yung temple. Di ba? Pero hindi lang yun nangyari ng mga 2 years, 3 years, 4 years. Maraming taon ang nagdaan. So dito na tayo sa Ezra chapter 3. So ito, nabasa na rin natin ito, yung some of this sa Nehemiah. And when the 7th month had come, and the children of Israel were in the cities, the people gathered together as one man to Jerusalem. So ito ay makikita rin natin sa Nehemiah chapter 7, sa ika-7th month. Dumating na yung 7th month. Nabasa rin natin sa Nehemiah chapter 7. The people gathered together as one man to Jerusalem. Ano ibig sabihin ng as one man? Parang si Almighty Father at si Jesus Christ, the Father and I are one. Ito, as one man, iisa lang ba silang tao? Hindi. Ibig sabihin, marami. Maraming tao. Pero nagsama-sama sila, naging iisa sila ng hangarin. Kaya, they gathered together as one man. Parang si Jesus Christ, siya kasi Almighty Father, kahit magkaiba sila, pero pareho sila ng ugali, pareho ng goal. Okay? Kaya nga, one. Kaya tayo, magiging kaisa rin tayo ni Almighty Father at kaisa rin tayo ni Jesus Christ. Di ba nabasa natin yun sa John? Sa Book of John? Kaya nga ang church, iisa lang. Sa pag tayo ay sama-sama, tayo ay church. Kahit marami tayo, ilang tao ang naniniwala kay Jesus Christ, kay Almighty Father, ilang souls. Pero pag nagsama-sama tayo, we are gathered as one. Kaisa rin tayo ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ at ng Holy Spirit. Bakit magiging kaisa? Pare-pareho na ng ugali. Pare-pareho na gumagawa ng tama. Pare-pareho ng gusto ng truth, justice, and righteousness. Kaya dapat ganun din ang maging goal natin sa buhay. Truth, justice, and righteousness. Dahil yun ang kay Almighty Father, ganun si Jesus Christ. Kaya nga, meron tayong Bible, salita ni Almighty Father. Dito nakalagay lahat ang gusto niya ni Almighty Father. Ang righteousness. Ito yung guide natin. Kaya tayo dapat ay maging iisa. Verse 2. Then, Joshua, the son of Jozadak, na nababasa rin sa 1 Chronicles chapter 6 verse 14, and his brethren, the priests, and Zerubbabel, the son of Shealtiel, and his brethren arose and built the altar of the God of Israel to offer burnt offerings on it, as it is written in the law of Moses, the man of God. So dito, binabanggit, nag-built ng altar. Pero wala pa yung temple. Pwede kang mag-worship kay Almighty Father sa isang place, pero wala yung temple. Di ba? Kasi, yung temple, it's a physical structure lang naman yon. Kaya nga ngayon, asan ang church? Asan yung temple ni God? Tayo ang temple ni God. Tayo ang temple. Sa puso natin nananahan. Kaya kahit walang temple, no, pwedeng mag-offer kay Almighty Father. Kaya nga dito, and his brethren arose and built the altar of the God of Israel to offer burnt offerings on it, as it is written in the law of Moses, the man of God. So verse 3, though fear had come upon them because of the people of those countries, they set the altar on its basis, and they offered burnt offerings on it to the Lord, both the morning and the evening burnt offerings. Nag-offer sila
para kay Almighty Father. Umaga at gabi. So tayo, umaga at gabi, araw-araw, anong o-offer natin kay Almighty Father? Thanksgiving. Pag umaga, magpe-pray tayo. Thank you, Lord. That's an offering already. When we pray, when we praise our Father, when we worship Him, offering na natin sa Kanya yon. Nakatanggap-tanggap sa Kanya. Gusto ni Almighty Father, morning and evening, and even if you don't have anything to do, no? Kung hindi ka busy, mag-pray ka, kausapin natin si Almighty Father. It's already offering, yun mismo offering na yon. Akala kasi ng ibang mga tao, pag bibili ka ng mga bagay, tapos i-offer mo sa isang structure or isang building, dadalhin mo yon, yun ang offering. Hindi, araw-araw, nag-offer tayo kay Almighty Father. When we offer our lives, we offer our day. Lord, this is your day. I offer it to you. Lord, this is my life. I offer this to you. My decision, I offer it to you. Lahat ng mga bagay. Yung, Lord, thank you, Lord, for this food. It's already an offering of thanksgiving to our Father. Kaya, huwag tayong iisipin na ang offering lang natin ay pera, no? Ibang mga tao, tithes of, hindi lang ganon. Kundi, yung prayer natin na lagi nating iniisip, yung tatay natin, nasa puso natin. Pag may mga blessings sa atin si Almighty Father, Lord, thank you for these blessings. Lord, pag nagdadrive ka, Lord, thank you. Iningatan mo ako kahit ganito ako magmaneho. Magulo ako magmaneho, Lord. Pero thank you, Lord God. Iningatan mo ako. Minsan nagugulat ako, no? Hindi ako marunong magmaneho, pero nakakalusot ako, Thank you, Lord. Iningatan mo ako. Kasi ngayon, share ka na, parang ang hirap magmaneho sa kalye ngayon dahil kasabay ba mga motor, kasabay ba mga truck, tapos meron pang maliit na sasakyan, kulong-kulong ba yun, yung may bubong, parang ang hirap ng, tapos marami mga tricycle, tapos maglalakad ng mga tao, ang hirap naman. Bigla na lang may mga sumusulpot. Ba't ganon? Lord, nagpapasalamat ako, Lord. Minsan hindi ko mapapansin, may tao palang parating, gano'n, or may sasakyang biglang sisingit. Oh, Lord, thank you, Lord God. Yun, offering yun na pagpapasalamat. Verse 4, they also kept the Feast of Tabernacles, as it is written, and offered the daily burnt offerings in the number required by the ordinance for each day. Alam niyo yung Feast of the Tabernacles, no? Yung Feast of Booths, yun yung mga, they commemorated the time when they were in the desert. Gumagawa sila ng bahay, or temporary dwellings or temporary tent. Tapos nagpe-pray sila. Nagkakaroon sila ng burnt offerings doon. No? Nabasa rin natin ito sa Nehemiah chapter 8 verse 13 na inalala nila yung Feast of Tabernacles or Feast of Booths. Verse 5, afterwards they offered the regular burnt offering and those for new moons and for all the appointed feasts of the Lord that were consecrated, and those of everyone who willingly offered a free will offering to the Lord. Nagkaroon ng regular burnt offering. At saka, pag new moon, bawat buwan may new moon. Ibig sabihin ng new moon, new beginning. So, di ba pag umaga, nagpe-pray tayo, it's a new beginning of the day. Ngayon, pati buwan or monthly, new beginning of the month. Yun ang ibig sabihin nun, new moon. At saka, napansin niyo pag new moon, yung dagat, ano nga ba yung dagat pag new moon? Parang tahimik, no? Pag new moon.
Tama yun. Tama. Pag new moon, maraming mga isda. Blessing ni Almighty Father. Ba't ganun, ano? Pag new moon, ayun o. Ayan, hindi na nakikita. Pakihana pwede. Pag new, or kung yung aware kayo pag sa mga dagat, kung sa dagat kayo nakatira, pag new moon, maraming nahuhuling isda. Blessing ni Almighty Father. Nagkakataon lang ba yun? Hindi. Because of the Almighty Father yon. So yung mga fish, yung mga food na binibigay niya sa atin, we offer it to our Father. We give it back to Him by being thankful. By praising Him. Tinuturuan tayo ni Almighty Father to be grateful to our Father. Kasi ang totoo, hindi naman ni Almighty Father kailangan ng mga animals. Hindi niya kailangan yun, hindi niya kailangan ng pera. Tinuturuan ni Almighty Father tayo to be grateful. Yun ang ibig sabihin nun. Sinasanay niya tayo. Na kahit na anong matanggap natin, be grateful. Kaya nga puro may mga offerings, burnt offerings. No? Regular offerings. Tinuturuan tayo ng tatay natin to be grateful, to be thankful. Dahil He created us. Verse 6, from the first day of the 7th month, they began to offer burnt offerings to the Lord, although the foundation of the temple of the Lord had not been laid. So nabasa natin, no? Wala pa yung temple, pati yung foundation ng temple, wala pa, hindi pa naigagawa. Pero meron silang offering, burnt offerings. So nakikita ninyo, iba naman yung testimony ni Ezra sa testimony ni Nehemiah. Verse 7, they also gave money to the masons and the carpenters, and food, drink, and oil to the people of Sidon and Tyre to bring cedar logs from Lebanon to the sea, to Joppa, according to the permission which they had from Cyrus, king of Persia. So, nagbigay sila ng pera. Di ba nag-ipon-ipon sila ng mga drachmas? Gold drachmas. Ibinigay yon sa mga masons and carpenters. Tsaka para sa mga food and drinks and oil to the people of Sidon and Tyre para makapagpadala ng cedar logs. Yung cedar logs galing pa ng Lebanon, dadalhin sa Joppa. Yun ay gagawin ng mga materials to lay the foundation of the temple of the Lord. Mga construction materials. Kaya nagbigay sila, di ba, ng drachmas. Ilan bang drachmas yon ng gold? So nakikita natin din ito sa Nehemiah chapter 7. So ito sa verse 8 of Ezra chapter 3. Now in the 2nd month of the 2nd year of their coming to the house of God at Jerusalem, Zerubbabel, the son of Shealtiel, Jeshua, the son of Jehozadak, na mababasa rin sa 1 Chronicles chapter 6 verse 14, and the rest of their brethren, the priests and the Levites and all those who had come out of the captivity to Jerusalem began work and appointed the Levites from 20 years old and above to oversee the work of the house of the Lord. So ang magbabantay, sino nagbabantay? Mga Levites. 20 years old and above, yung age ng mga Levites. Kasi sa kanila galing ang lahi ng mga priests, sila yung mga workers ni Almighty Father, representative ni Almighty Father. Sa kanila galing yung mga priests. So yun ang in-appoint nila na mag-check ng paggawa ng Temple of God. Verse 9,
Then Joshua with his sons and brothers, Kadmiel with his sons, and the sons of Judah arose as one to oversee those working on the house of God. The sons of Henadad with their sons and their brethren, the Levites. Nabasa na rin natin ito si Joshua, si Kadmiel, at saka si Judah or Hodavia. Nabasa na natin sila, di ba? Nabanggit na sila ni Nehemiah. Verse 10, when the builders laid the foundation of the temple of the Lord, so may builders na, gumagawa na sila ng pundasyon ng temple, no? The priests stood in their apparel with trumpets, and the Levites, the sons of Asaph, with cymbals to praise the Lord according to the ordinance of David, king of Israel. Ginagawa pa lang yung pundasyon ng temple, hindi pa buo. Pero meron ng mga priest, suot-suot na nila yung kanilang damit, no? Ano ba yung mga damit nila? Yung garment nila. Anong tawag sa priest garments nila? Yung maraming mga square sa dibdib. Ano nga tawag dito? Ephod, breastplate, robe, tunic, turban, belt, crown, and pants. Yun ang garment ng mga priests. Ephod para siyang apron. Tapos breastplate, dito sa breastplate may mga iba-ibang mga gems. 12 gems. Bakit 12 gems? Symbolizes the 12 tribes. Si Almighty Father paggawa nito sa mga Israelites, no? Nung time ng kay Moses. So meron na ring mga singers or choir. Kasi may mga may mga nagpapatugtog ng mga cymbals, pumupuri kay Almighty Father, pati na yung ordinance. And they sang responsively, praising and giving thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever toward Israel. Then all the people shouted with a great shout when they praised the Lord, because the foundation of the house of the Lord was laid. Very emotional yung mga tao. Mixed emotions. So binanggit dito, hindi lang Judah. For He is good, for His mercy endures forever toward Israel. Hindi lang towards Judah. Hindi lang towards Jerusalem, kundi Israel. At yung mga tao rito, tuwang-tuwa sila. May mga tears of joy, tears ng pagsisisi, na nabasa rin natin sa book of Nehemiah. No? Ituloy natin verse 12 of Ezra chapter 3. But many of the priests and Levites and heads of their fathers' houses, old men who had seen the first temple, wept with a loud voice when the foundation of this temple was laid before their eyes. Yet many shouted aloud for joy. So nakikita natin, may mga matatanda na galing sila sa Judah. Nakita nila yung temple na pinagawa ni King Solomon. Buhay na sila nun. Ngayon, since na dinala sila sa Babylon, sinira yung temple. So parang gumuho na rin ang mundo nila nung dinala sila sa Babylon. Ngayon, nung nakabalik na sila, syempre matatanda na sila. Madami ng taon ang nagdaan. Pagbalik nila, nakita nila yung temple, na wala na yung temple, sira na lahat ng mga bagay na nandun. Kaya, nakita ngayon nila yung first temple na sira-sira, na syempre gumuho na yun. Ngayon, gagawa ngayon sila ng bagong temple. Wept with a loud voice when the foundation of this temple was laid. Nag-iyakan na sila dahil maitatatag na uli yung temple of God.
Kaya nag-iyakan sila kasi yung first temple na nakita nila, nasira na, nawala na. Ngayon nakikita nila na itinatayo ulit yung pundasyon. Nagkaroon sila ng bagong pag-asa. Before their eyes, yet many shouted aloud for joy. So, tears ng pagsisisi. Kaya nga mixed emotion sila dito. Yung iba naman, they shouted aloud for joy. Dahil alam nila na kapag nasa kanila ang temple of God, malakas sila. Alam nila na yung bahay ni Almighty Father, doon sila makakakuha ng forgiveness and blessings. Verse 13, so that the people could not discern the noise of the shout of joy from the noise of weeping of the people. For the people shouted with a loud shout, and the sound was heard far off. Malayo, dinig na dinig ang sigawan ng mga tao, iyak, rejoicing, hagulgol. Kaya nga, yung sound na nadidinig, kahit malayo, dinig na dinig kasi babae at lalaki, nag-iiyakan sila. At sumisigaw din ng pinupuri si Almighty Father at nagkakantahan sila. Dahil pinabalik na sila ni Almighty Father sa kanilang lupa. Nagpapasalamat sila kay Almighty Father. Pinatawad na sila. Yun, iba-ibang naaalala nila yung mga bagay na ginawa sa kanila ni Almighty Father, yung kapatawaran, pati yung kanilang pagiging disobedient, naalala. Di ba ganoon din tayo? Pag disobedient tayo kay Almighty Father, tapos pag pinatawad niya tayo, hindi natin alam na masaya tayo, na iiyak tayo, dahil pinatawad na tayo ng tatay natin, nakabalik na tayo sa Kanya. So, ganun din ang nararamdaman ng mga tao noong araw na nakabalik na sila sa lupain nila. At may tatayon ulit ang temple. Ngayon, ang temple natin, ang temple ni Almighty Father, temple ni Jesus Christ, nasa puso natin. Nasa puso na natin. At saka, hindi lang nakafocus sa isang lugar. Kasi ito ay nakafocus lang sa Jerusalem. Ngayon, since marami na tayo, hindi naman lahat ng tao makakapunta ng Israel or Jerusalem. Kaya, si Almighty Father, sa puso natin nanahan, hindi sa building, hindi sa gawa ng tao. Nung time lang nito, nang sa Israel, inallow sila ni Almighty Father. Kasi konti lang sila, isang nation lang sila, madali silang mag-gather sa isang lugar. Ngayon, since kalat-kalat na tayo, malawak na, at pati mga Gentiles tayo ay masasave na rin. Kaya, sa puso natin nananahan si Almighty Father. Ibig sabihin, isa puso natin, hindi lang pag nagpupunta ka sa isang building, saka mo lang maaalala si Almighty Father. Ibig sabihin, araw-araw, aalalahanin natin si Almighty Father. Araw-araw magpapasalamat tayo sa Kanya. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga ang remember the Sabbath day, araw-araw iaalalahanin natin yung time kung kailan tayo babalik sa Kanya. Kaya dapat every day we live for our God. We live for Jesus. We live for the Holy Spirit. Not just on one particular day, but every day. So dito na tayo, no, sa Ezra chapter 6. In the reign of Ahasuerus, in the beginning of his reign, they wrote an accusation against the inhabitants of Judah and Jerusalem. So, dun kay Nehemiah, merong mga nagko-contradict na itayo yung Jerusalem wall. Si Tobiah, si Sanballat, at saka si Gershom. Ngayon, dito rin binanggit ni Ezra na merong mga nag-oppose.
So, nung nagre-reign pa si Ahasuerus, sabi dito sa encyclopedia, si Ahasuerus ay si Xerxes din. Pero ito iba naman si Artaxerxes, anak niya, no? So, meron ng sumulat na nag-aakusa sa mga nakatira sa Judah at saka sa Jerusalem. Di ba ang accusation ni Tobiah, ni Sanballat, at saka ni Gershom? Basahin natin dito sa Nehemiah chapter 6, verse 5. Then Sanballat sent his servant to me as before, the 5th time, with an open letter in his hand. In it was written, "It is reported among the nations," and Gershom says that you and the Jews plan to rebel. Therefore, according to these rumors, you are rebuilding the wall that you may be their king. And you have also appointed prophets to proclaim concerning you at Jerusalem, saying, "There is a king in Judah." Now these matters will be reported to the king. So come, therefore, and let us consult together. So, di ba hindi sila pinansin ni Nehemiah? Pero, nananakot sila nang papadala sila ng sulat sa king. So, nagpadala nga sila ng sulat, binanggit ni Ezra. Kasi si Nehemiah, wala akong time para dyan. Busy ako. Ito namang si Ezra, para may record na may mga tao talaga na gustong nag-oppose or kumokontra, isinulat niya, no? Isa rin ito sa yung pagpapatunay na may mga tao na ipinapatunay sa atin ni Almighty Father na powerful siya kesa sa anumang tao na mag-oppose sa mga gusto ni Almighty Father. Walang makakapag-oppose kay Almighty Father. Naintindihan natin. So, basahin natin ito, no? Verse 1, in the reign of Ezra chapter 6, in the reign of Ahasuerus, in the beginning of his reign, they wrote an accusation against the inhabitants of Judah and Jerusalem. In the days of Artaxerxes also, Balaam, Mithredath, Tabal, and the rest of their companions wrote to Artaxerxes, king of Persia. And the letter was written in Aramaic script and translated into the Aramaic language. So, nakasulat sa Aramaic yung sulat na ipinadala nila kay Artaxerxes. Itong si Artaxerxes, no? Yung si Artaxerxes 1, siya yung si Longimanus. Siya yung cupbearer, di ba, si Nehemiah ni Artaxerxes Longimanus. Longimanus means maiksi ang isang kamay, right hand. Yung left hand pala niya, mas maiksi kaysa sa right hand niya. Kaya ang surname niya or second name niya, Longimanus. Para ma-differentiate siya sa ibang Artaxerxes at Xerxes. Kasi magkakamag-anak sila, di ba? So kaya Longimanus kasi yung right hand niya was longer than his left hand. So, anak siya ni Xerxes. Si Xerxes, sino si Xerxes? Si Ahasuerus, no? Si Artaxerxes, ito, basahin muna natin kung anong sagot ni Artaxerxes dun sa sulat ng ng accusation. Dito sa verse 8. Accusation ni Balaam, Mithredath, Tabal. Rehum, the commander, and Shimshai the scribe wrote a letter against Jerusalem to King Artaxerxes in this fashion. Si Rehum, tsaka si Shimshai, scribe, no, may alam sa batas, sumulat ngayon ng letter kay Artaxerxes, na si Artaxerxes ay ang cupbearer niya, si Nehemiah. Inalaw niya si Nehemiah to go back to Judah to rebuild the Jerusalem wall. Pero, siniraan nila si Nehemiah. Kasama nitong sila Rehum and Shimshai
si Tobiah, Sanballat, tsaka si Gershom, di ba? At saka iba pang madami sila. So, gumawa sila ng letter na nabanggit sa book ni Nehemiah. Ano ang nakalagay sa letter? From Rehum the commander, Shimshai the scribe, and the rest of their companions, representative of the Danites, Aparshashites, and Tarpelites, and the people of Persia and Erech, and Babylon, and Shushan, and the Hivites, and Elamites. So itong mga binanggit na mga lugar na to, mga tribe, no, Danites, Parsachites, Tarpelites, mga tribes to. Neighboring nations, mga natakot. So, may mga naninira. Hindi na wala mga taong ganun. Hindi sila busy. The people of Persia and Erech and Babylon and Shushan, the Hivites, the Elamites, no? Mga lahi sila at mga tribe sila. Duwag. Hindi nila Diyos si Almighty Father. Verse 10, and the rest of the nations whom the great and noble Osnappar took captive and settled in the cities of Samaria and remained in the remainder beyond the Euphrates River and so forth. So, ibig sabihin marami daw sila na meron silang, ano bang tawag pag sumusulat ka tapos meron kang ayaw? Letter of ano yun? Parang refusal letter ba tawag sa gano'n? Verse 11. This is a copy of the letter that they sent him to Artaxerxes. From your servants, the men of the region beyond the river, and so forth. Verse 12, let it be known to the king that the Jews who came up from you have come to us at Jerusalem, and are building the rebellious and evil city, and are finishing its walls and repairing the foundations. May mga Jew na galing sa iyo na nagpunta na ngayon sa Jerusalem kasi may tumira na ibang tao sa Jerusalem. Sinakop nila. Ngayon, dahil hindi naman kanila yung lupain, syempre, iiwanan nila yung lupain na yun, ano? And are building the rebellious and evil city. Nire-refer nila yung rebellious and evil city na Jerusalem. Kasi nga, gusto nilang sakupin yung Jerusalem and Judah. Kaya sinisiraan nila kay King Artaxerxes. Ayaw nilang mabuo yung Jerusalem wall. Ayaw nilang mabuo yung Judah. Ayaw nilang mabuo ang Israel. And they're finishing its walls and repairing the foundations. Let it be known to the king that if this city is built and the walls completed, they will not pay tax, tribute, or custom, and the king's treasury will be diminished. Hindi naman totoo. Gumagawa ng istorya. Kaya nga 'di ba sabi ni Nehemiah, no such things that you say are being done, but you invent them in your own heart. Mga kasamaan inimbento mo dahil masama ang puso mo kung ano ang lumalabas ngayon sa puso mo na naiisip mo. Ganon ang mga tao. Dahil masama ang isip, kung ano-ano ngayon na nasa puso na lumalabas, hindi mapipigil yun. Ganon ang tao. Hindi mapipigil yung totoong nasa puso niya. Lalabas at lalabas yun. Ngayon dito, anong lumabas? Yung kasamaan na ugali ng mga tao. Itong mga nag-aakusa sa mga taga-Jerusalem at taga-Judah. Masama ang ugali nila kasi meron sila mismo ang merong ulterior motive. Ha? Kaya sila ngayon ang nangunguna sa pag-iisip ng masama dahil sila mismo, masama ang isip nila. Masama ang puso nila. Kaya inuunahan nila. Ganon yung mga tao, 'di ba? Halimbawa, ay sa tingin ko ano 'yan mga hindi mabubuting tao, manloloko 'yan, aagaw 'yan or magnanakaw 'yan, ganon. Kaya nga kasi sila mismo kasi 'yon.
Hindi sila nag-iisip. Ang pinapairal nila, yung kanilang puso na wicked. Verse, nagkakainin yan. Verse 14. Now, because we received support from the palace, it was not proper for us to see the king's dishonor. Therefore, we have sent and informed the king. At saka, wala naman silang proof. Walang proof. Gumagawa lang ng istorya. Ngayon, kung may proof ka, ipakita mo yung proof mo. Sila, wala silang proof. Galing lang sa isip. Inuunahan nila ito. Pero wala namang proof. Ang tahimik na nagtatrabaho ang mga taga-Jerusalem, ang mga taga-Juda. Wala silang proof. Iba, kung may proof ka, walang proof eh. No? Verse 14. Now, because we received support from the palace, it was not proper for us to see the king's dishonor. Therefore, we have sent and informed the king. O kunya-kunyari pa sila. Kitang-kita yung ugali nila. Sasabihin nila na, alam nyo, hindi sila magbabayad ng tax, hindi sila magbabayad ng tribute or customs. Ngayon, hihina ngayon ang pera ninyo. Hindi kasi sila magbabayad eh. Ngayon, dahil sa, sinasabi namin sa inyo, malaki ang namin sa inyo, malaki yung aming respeto sa inyo. At, sa'yo kami kumakampi. Yun ang ibig sabihin ng mga tao dito, ng mga naninira sa mga taga-Jerusalem. Kasi naawa kasi kami sa iyo, kaya namin, binibigyan ka namin ng warning. Di ba may mga ganong klaseng tao? Bibigyan kita ng warning, naawa kasi ako sa iyo. Pero ang totoo, kaya ganon, dahil sila mismo yung may masamang ugali. Ha? Wala namang proof. Di bali sana kung may proof. Walang proof. Kunyari pa sila. Therefore, we have sent and informed the king. Pinapaalam namin sa iyo dahil baka hindi magbigay. Nako, hindi magbibigay yan. Saswapangin nila. Magiging rebellious people sila. Wala naman silang proof. Ginagawa lang nila yon dahil nga sa inggit, sa kasamaan ng ugali nila. Mga demon-possessed people, ang mga taong gano'n na namamayani sa puso na puro kadumihan. Imagine, isang beses pa lang, ganun agad ang isip nila. Hindi pa pwedeng, dapat may proof, may nangyayari na awayan. Wala namang nangyayaring awayan. Wala na namang kinakikitaan ng kasamaan ng ugali. Ang ginagawa ng mga taga-Jerusalem, gumagawa sila ng tahimik. Hindi, wala silang mga gamit na pang-away or yung mga spears or sword. Wala naman silang ganon. So, bakit nila naisip yun? Hindi ko rin naiintindihan kasi nga, masama ugali nila. Inggit. Verse 15, that search may be made in the book of the records of your fathers. Sinulusulan pa si King Artaxerxes, sabi, alam niyo, meron kaming proof. Yung book ng records ninyo. Tingnan niyo. And you will find in the book of the records and know that this city is a rebellious city, harmful to kings and provinces, and that they have incited sedition within the city in former times, for which cause this city was destroyed. Nasa record po. Tingnan niyo yung record nyo. Rebellious ang city na to. Tingnan niyo. Samantalang sila Nehemiah, sila Ezra, wala silang kagamitan para gumawa ng pagiging rebelde. Wala silang sword, wala silang kung ano ng mga anong sinasabi nito na mag-incite ng sedition, no? So chismis dahil nga sa inggit. Verse 16. We inform the king that if the city is rebuilt and its walls are completed, the result will be that you will have no dominion beyond the river. Tinakot pa si King Artaxerxes. Ano ang resulta nito pag pinagawa ninyo o hinayaan niyo magawa yung kanilang Jerusalem city? Wala na kayong dominion beyond the river. Mawawala ang inyong power sa lugar na yon.
Ito namang si King Artaxerxes, natakot naman. Dahil sa mga paninira. Yung mga, hanggang ngayon, pag may mga tao, mga naninira talaga. Kaya tayo na pag mga Christian tayo, tahimik lang tayo, hindi tayo sasali sa mga gulo. Kasi, nasa sa puso natin si Jesus Christ siya kasi Almighty Father, peaceful, loving people dapat tayo. Gaya ni Jesus Christ, gaya ng tatay natin. Hindi tayo sasali sa mga rally, hindi tayo sasali sa mga kung anong mga pakikibaka. Dahil kampante tayo na ang tatay natin ang magtatanggol sa atin. Kung may mga away man sa atin, hindi tayo makikisali. Sila namang away, pero tayo hindi. Dahil yung tatay natin, powerful, siya ang magtatanggol sa atin. Kaya tingnan mo itong sila Nehemiah, tsaka sila Ezra. Hindi sila gumawa ng kahit anumang hakbang para gumante. Hindi sila gaganti. Bakit? Napakababaw, no? Hindi dapat pag-aksayahan ng panahon. Yung mga chismis na wala namang katotohanan. Gaya nga nito. Pero itong si King Artaxerxes, pumatol naman. Nawala ng tiwala. Inalaw naman ni Almighty Father ang pangyayari na to. Dahil may dahilan si Almighty Father kung bakit inaalaw niya yung mga bagay na ganito, no? So verse 17, the king sent an answer to Rehum, the commander, to Shimshai the scribe, to the rest of their companions who dwelt in Samaria, and to the remainder beyond the river. Sumagot naman yung king, si King Artaxerxes, sa letter ni Rehum at saka ni Shimshai. Ano ang nakalagay sa letter? Peace and so forth. The letter which you sent to us has been clearly read before me. Sabi ni King Artaxerxes. Verse 19, and I gave the command, and a search has been made. It was found that this city in former times has revolted against kings, and rebellion and sedition have been fostered in it. Ngayon, meron silang record. Nakita nila na wala pang computer noon, syempre, no? Pero may record sila, nakasulat. Ang Israel nakipaglaban sa ganito, ang Judah nag-away-away. So meron silang record, nahanap nila yung record. Kaya sabi ng king dito, I gave the command and a search has been made, and it was found that this city in former times has revolted against kings, and rebellion and sedition have been fostered in it. Verse 20, there also have been mighty kings over Jerusalem who have ruled over all the region beyond the river, and tax and tribute and custom were paid to them. Now give the command to make these men cease, that the city may not be built until the command is given by me. Sabi ni King Artaxerxes, yung city hindi siya dapat maitayo hanggat hindi ko binibigyan ng go signal. Kaya ipinahinto ni King Artaxerxes yung paggawa ng temple. Hindi natuloy. Pero, nakalagay sa Book of Nehemiah, yung wall ng Jerusalem, gawa na pati yung mga doors, no? Pero, anong hindi nagawa? Ang hindi nagawa yung temple of God. Pero, na-laid na ng foundation. Verse 22, take heed now that you do not fail to do this. Why should damage increase to hurt of the kings? So, yon ang ipinag-utos ni King Artaxerxes. Now, when the copy of King Artaxerxes' letter was read before Rehum, Shimshai the scribe, and their companions, they went up in haste to Jerusalem against the Jews, and by force of arms made them cease. Tingnan mo. Panira tong si Rehum, Shimshai, tsaka yung mga companions niya. Punta agad sila ng Jerusalem. Dinala-dala na yung letter ni King Artaxerxes. Ito, huminto kayo ng pagtatrabaho ninyo. Bawal yan kasi ayaw ni King Artaxerxes. Kaya ngayon, hindi nila tinapos yung temple. Hindi natapos yung temple of God. So, ang nakalagay lang ay yung wall ang natapos. Verse 24,
Thus the work of the house of God, which is at Jerusalem, ceased. And it was discontinued until the 2nd year of the reign of Darius, king of Persia. So, hindi na naging king si Artaxerxes. Namatay na siya. Kinamatayan na niya yung pag-i-stop ng paggawa ng Temple of God. Hanggang sa naging king sa pangalawang taon ng pagiging king ni Darius, king of Persia. Naging king si Artaxerxes nung 522 BC up to 486 BC. Ngayon, itong si King Darius, naging king siya ng 520 BC. Baka naguguluhan kayo sa sa year. Kasi pababa. Pag BCE, di ba pababa? Ngayon, dito tayo kay King Artaxerxes. Balikan natin. After ni King Artaxerxes, ang naging king si Xerxes na 1 year lang. After naman ni Xerxes II, si Sogdianus na nag-reign lang ng 423 minus 405. 18 years. 19 years. Tapos nagpahinto si Artaxerxes. No? So all in all, ilang years na nahinto ang paggawa ng temple. So nakabuyang-yang lang. Ilang hari yon? Mga 3 hari ang dumaan. Nagsimula kay Artaxerxes I, si Xerxes II, tsaka si Sogdianus. Saka lang uli na i-resume ang pagpapagawa ng temple nung si Darius na. Ngayon, punta ngayon tayo sa John chapter 2, verse 19 to 21. Sabi ni Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." Then the Jews said, "It has taken 46 years to build this temple, and will you raise it up in 3 days?" But he was speaking of the temple of his body. Kaya nga, sabi ng mga Jews, 46 years bago na itayo ang temple na to. Kaya pala, 46 years na naitayo ang temple na natapos dahil ipinahinto ni Artaxerxes. Hindi ko rin dati alam na bakit umabot ng 46 years ang pagtatayo ng Temple of God. Kaya pala umabot ng 46 years dahil ipinahinto ni Artaxerxes. At na-resume lang after 3 kings. Nang natapos ng pag-reign ni Artaxerxes, ni Xerxes II, tsaka ni Sogdianus. At niresume nung kay Darius. Inalaw ni Almighty Father na matagal matapos yung temple. Bakit ni Almighty Father inalaw matapos yung temple? Dahil ang temple talaga, nung una pa lang, ay ang mga tao. Okay? Yung una pa lang, ang temple, mga tao. Kaya, nung si Jesus Christ na ang dumating, nasira na ang temple. Paano nasira ang temple? Ibig sabihin, hindi na importante ang mga structure. Dahil, ano ang ibig sabihin? Nasira yung curtain ng temple from top to bottom. Ibig sabihin, si Almighty Father na parang pinunit na papel. Ganon. So, hindi na to importante. Ang importante na si Jesus Christ. Nasa puso natin. Inalaw lang ni Almighty Father to build the temple, na physical structure, para may mapuntahan ang mga tao. Para maalala nila ang mga tao. Ngayon, maalala na natin lagi si Jesus Christ. Dahil sa heart natin siya nananahan.
Okay? Dati hindi ko naiintindihan, ngayon naiintindihan ko na. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father because of His goodness. Dahil kahit wala tayo sa temple, kung sa atin naman, sa puso natin nananahan si Almighty Father, thankful tayo araw-araw for the blessings. Lagi natin siya kinakausap. Tanggap niya tayo, mahal niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. At ang ino-offer natin sa Kanya, buong pagkatao natin. Hindi lang 10%. Hindi lang kakarampot, kundi strength natin. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your might. At dahil sa pagmamahal natin kay Almighty Father, lahat kaya na nating magawa. Lahat, walang imposible kay Almighty Father kung nasa sa puso natin si Almighty Father. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, kaisa natin. Dahil ginawa niyang kaisa tayo ni Almighty Father. Magpasalamat tayo kay Jesus Christ. So, noon pa man, may mga trials and tribulations na pinagdadaanan ng mga tao. Tayo rin. Hanggang ngayon, may mga trials and tribulations tayo. Hindi nila nakita si Almighty Father, si Ezra, si Nehemiah, hindi. Pero they have faith in God. Ngayon, tayo, hindi natin nakikita, for now, si Almighty Father, si Jesus Christ. Pero dahil we have faith in Him, sa puso natin nananahan si Almighty Father, someday, makakasama natin, tatay natin, pag tinawag na niya tayo. Dahil every day, we consider it as a holy day, a rest day, a Sabbath day. Dahil every day is rest day for our Father. Magkakaroon tayo ng kapahingahan sa tatay natin. Hindi na tayo mahihirapan. There's no more pain, no more sufferings, no more trials, no more heartaches with our Father. Kasi yung time na yon, perfected na tayo. Marami na tayong napagdaanan ng mga trials and tribulations at natuto na tayo. Kaya dapat yung mga trials and tribulations at dapat natututo tayo. Para everyday, paunti-unti, nagiging kagaya tayo ni Jesus Christ. At dahil doon, sa sample na bigyan ni Jesus Christ, worthy na tayo dahil sa dugo ni Jesus Christ. Worthy na tayo to be with our Father. Worthy na tayo to live in heaven, the home of our Father, because of the blood of Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.